Bago pa tayo magsimula, shout out po muna tayo sa mga walang sawang sumasabay na sina Lodi Dark of Ripper, Lodi JPT Valo, Lodi Icebox, Lodi Jimerson Bolanos, Lodi Jerry Kuchicha, Lodi Milito Aradilos, Lodi Bread Red TV, Lodi Proxy 280. Salamat po sa inyo sa mga walang sawang nanonood. Kung bago ka pa lang dito baka naman, balik na po tayo sa ating kwento. Ika-118 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang isang tao na may binabasa sa maliit na papel. Ito pala ay si Master Gui Myeondok na binabasa ang dala ng kalapati na nasa sanga ng kahoy. Ayon sa sulat, si Azure Robe Gentleman na si Shim Baek sa bandang huli ay nasangkot din siya. Lumipad na ang kalapati. Sinunog na ni Master Gui Myeondok ang sulat sa maliit na papel at pagkatapos at mabilis na tumalon sa ere na may seryosong muka. Ayon sa kwento sa listahan ng pangangalakal na nakuha mula sa pamilyang Tang ng Sichuan, matagumpay na na-block ni Gui Myeondok ang lahat ng pamamahagi ng Key Point Exploding Pill at ngayon ang kanyang atensyon ay nakadirekta kay Shim Baek. Makikita ang bundok kung saan ang araw ay lumulubog. Si Master Gui Myeondok ay nakaupo sa lupa na sinasabi na siya daw ay napagod sa paglalakbay sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Naglatag ng pipino sa lupa na sinabi na siya daw ay kailangan muna na mabilis na kumain. Habang kumakain ng pipino ay napalingon si Master Gui Myeondok sa kanyang likod nang may isang malaking puno ang bumagsak. Pagkatapos ay nagulat si Blade Master nang makita niya si Master Gui Myeondok. Nagtataka si Master Gui Myeondok na sinabi niya habang kumakain ng pipino na siya daw pala yan. Mabilis na lumapit na mangyak-ngiyak na sinasabi ni Blade Master na Teacher Gui Myeondok. Pagkatapos ay nagkwento si Blade Master kay Master Gui Myeondok na sinabi na ganun na nga daw ang nangyari kaya siya ay naligaw. Kumakain ng pipino si Master Gui Myeondok na sinabi niya kay Blade Master na siya daw pala ay may masamang sense of direction. Hawak ang pipino na sinabi pa niya na mula daw dito ay aabutin ng 2 oras sa paglalakad papunta sa asyenda ng Shim Clan. Dagdag pa niya na kung gagamit daw siya ng kinggong na teknik ay aabutin lamang siya ng kalahating oras. Nagulat si Blade Master na pabulong na sinabi na kalahating oras lang daw pala. Nakatikom ang kanyang mga kamao na nakayuko at naiinis na umiiyak na. Sinasabi na mahigit 1 linggo na daw siyang gumagala dito. Nakakabwisit daw ito. Kung hindi daw dahil sa mga Black Flower League na mga bastardo. Sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na ang sabi daw niya ang taong kasama ni Namung Mai ay gumagamit ng spadang nag-uugnay di daw ba? Sumagot si Blade Master na yon daw ay tama. Seryosong tinitingnan ni Master Gui Myeondok na naiisip na spadang nag-uugnay. At makikita ang kanyang muka na naalala pa niya si Black Palm Blossom na sinasabi niya sa kanya na ang spada daw niya ay nasira. Sinabi ni Master Gui Myeondok na bakit daw siya ay nilabanan ang malaking uso. Hindi ba sinabi daw niya sa kanya na iwasan niya ito dahil ang bundok ay itinuturing na teritoryo nito. Tumugon na sinabi ni Black Palm Blossom na ngunit ang halimaw na uso daw ang unang umataki. Makikita ang ulo ng uso na may tarak sa ulo na tinitingnan ni Master Gui Myeondok. Sa likuran ni Black Palm Blossom ay mga tuta na masayang naglalaro na sinasabi ni Master Gui Myeondok sa kanyang sarili na siya daw ay lumaban para protektahan ang mga tuta. Ngunit hindi daw siya maaaring maging tapat tungkol dito. Hawak ang spada na sinasabi ni Master Gui Myeondok na ang kanyang mga lakas daw ay nasa kanyang nababaluktot na katawan at pulso, kaya ang espadang ito ay mas bagay sa kanya kaysa sa isang ordinaryong espada. Tinitigan ni Black Palm Blossom ang spada na nagtataka. Hawak na ang spada na sinasabi niya kay Master Gui Myeondok na siya daw ay nakakagamit ng anumang uri ng spada. Tumawa si Master Gui Myeondok na sinabi sa kanya na alam daw naman niya iyon. Hinawakan sa ulo ni Master Gui Myeondok si Black Palm Blossom na sinabi sa kanya na ang spadang nag-uugnay ay hindi daw katulad sa karaniwan dahil ang haba daw nito ay na-adjust. Sa makatuwid, gamitin ito sa pag-iisip ng pakayod kaysa sa pagputol. Makikita ang spadang humahaba na iniinsayo ni Black Palm Blossom na sinabi niya kay Master Gui Myeondok na siya daw ay tingnan niya, ito daw ay hindi gaanong kahirapan. Pinapanood na siya ni Master Gui Myeondok habang pinapaikot niya ang spadang humahaba sa kanyang paligid. Makikita ang muka ni Master Gui Myeondok na masayang medyo nalulungkot sa kanyang naalala.
Magkaharap sila ni Blade Master na tumingala sa langit at sinabi niya sa kanyang isipan na siya daw ay nakahinga ng malalim matapos niyang marinig na si Namong Mai daw ay nasa tabi ni Black Palm Blossom. Lumipat ang eksena kung saan si Yang Ho-jeon na may tungkod ay naglalakad. Kasama niya si Namong Mai na sinabi nito sa kanya na isang bagay lang daw ang sigurado siya. Na ang demonic cult daw ay nagpapalakas ng kanilang kapangyarihan. Sinabi ni Namong Mai na ang pagkalat daw ng Key Point Exploding Pill ay isa rin sa mga paraan para maakit ang mga martial artist at upang muling ibangon ang demonic cult. Dagdag pa niya sa kanyang isip na sinabi nito sa kanyang sarili na ang mga martial artist na nakikita ng Key Point Exploding Pills ay itinuturing nila bilang isang banal na elixir. Sinabi ni Yang Ho-jeon na yun daw ay dahil sa kanilang kasakiman. Tumingin si Yang Ho-jeon kay Namong Mai na sinabi niya na malamang daw ay alam naman nila ang panganib na dala ng enerhiya nito. Makikita ang isang malaking bato kung saan ay umupo si Namong Mai. Sinabi pa sa kanya ni Yang Ho-jeon na naalala na, pagkatapos daw makakain ng Key Point Exploding Pill, si Shimbaek daw ay may naririnig na utos sa kanyang ulo. Sinabi sa kanya ni Namong Mai na isang order. Si Shimbaek daw ay bahagyang napaisip na tusukin ang kanyang ulo at padugin. Ngunit ito daw ay hindi maaaring tanggihan. Ito ay tulad ng isang napakalakas na matinding pagnanasa. Sinabi pa sa kanya ni Yang Ho-jeon na siguro daw ay nakatiis si Shimbaek dahil isa siyang martial master na may mataas na kalibre. Si Namong Mai ay pinaghawak ang kanyang kamay na sinabi nito kay Yang Ho-jeon na sa anumang pagkakataon, alam daw ba kaya niya ang lokasyon ng mga demonic cult. Makikita ang bahay sa likuran ni Yang Ho-jeon na sinasabi nito na parang wala pa daw siyang masyadong alam. Sinabi pa niya na ang Key Point Exploding Pill daw ay inihatid ng isang tagapagdala lamang. Sinasabi ni Namong Mai sa kanyang isip na tagapaghatid ito daw ay si Tang Weijo. Nakaupo na sinabi pa niya sa kanyang isip na si Tang Weijo daw ay malamang na may ugnayan sa demonic cult. Pagkatapos ay sinabi nito kay Yang Ho-jeon na wala daw ba siyang nakita na bata na kasing edad niya sa basement. Sinabi sa kanya ni Yang Ho-jeon na bagaman ang alyansa ay lubusang iniimbestigahan ang asyenda ni Shimbaek, ay wala daw siyang narinig na kahit ano tungkol dito. Makikita si Namong Mai na naiisip si Tang Weijo na iniwan niya sa basement. Habang nakaupo si Namong Mai ay nagtataka naman sa kanya si Yang Ho-jeon. Sinabi ni Namong Mai sa kanyang isip na may ibang tao kaya ang sikreto itong kinuha. Iyon daw ay hindi maari. Na makikita ang dalawa na si Yang Ho-jeon ay nakatayo na nagtataka pa din kay Namong Mai. Lumipat ang eksena kung saan ang isang tao ay may hawak na karayom na may tinutusok. Ito pala ay si Tang Weijo na tinutusok ni Ashtree o si Olive. Pagod na pagod si Ashtree sa pagtusok ng akyopang sword kay Tang Weijo. Makikita sa likod ni Ashtree ay si Black Palm Blossom na sinasabi nito na ito daw ang magpapanatiling walang malay sa kanya pansamantala. Sinabi pa ni Ashtree na pero okay lang daw ba? Ang bata daw na ito ay nagmula sa Tang na pamilya. Ano daw ang dahilan bakit niya ito dinala dito? Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na siya daw ang tagapaghatid ng Key Point Exploding Pill. Sinabi pa niya na dapat daw ay mayroon siyang impormasyon tungkol sa demonic cult. Sinabi sa kanya ni Ashtree na hindi naniwala. Dinala lang daw ba niya ito dahil alam nito sila? Na kung saan ay nawala ang mga ito nang walang bakas sa napakaraming kabundukan. Sinabi pa niya na mas mabuti pa daw na ibahin na nila ang kanilang usapan. Sinabi ni Ashtree na siya nga daw pala. Tumingin si Ashtree kay Black Palm Blossom na sinabi na ang tagal na daw niyang hindi nasusugatan ng ganito. Makikita si Black Palm Blossom na wika pa ni Ashtree na ano daw ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na nakabanggaan daw niya si Black Orchid. Na ikinagulat at pinagtatakahan ni Ashtree. Makikita si Black Orchid na sinabi pa niya na hindi daw ba siya ang hidden sword ng Black Flowers League. At dito na po nagtatapos ang ika-118 kabanata. Ika-119 na kabanata, sa pagpapatuloy. Bilog ang buwan, dalawang anino ang nakatayo sa ibabaw ng bahay. Ito pala ay sina Black Palm Blossom at Ashtree na nag-uusap na tinanong na sinabi ni Black Palm Blossom na kung alam daw ba niya ang tungkol kay Black Orchid. Sinabi ni Ashtree na magsimula daw siya kung saan wala na siyang narinig na balita sa kanya simula nung nabuwag ang Black Flower League.
Dagdag pa niya na sa madaling salita, ito ay imposibleng makahanap ng anumang bagay sa kanya. Alam naman daw niya sa sarili niya. Ang baliw na yon ay hindi nagsasalita kahit na kanino maliban lamang sa kanilang captain. At iyon daw ay mas nakakairita. Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na si Black Orchid daw ay inaangkin ang pagiging captain ng bagong Black Flower League. Nagulat na napatingin sa kanya si Ash Tree nang marinig niya ang salitang New Black Flower League. Sinabi pa niya na sandali daw lamang. Sinong hinayopak daw ang nagbuo nito? Tumahimik si Ash Tree at panandali ang nag-isip. Habang nag-iisip ay sinabi niya na siguro daw si Black Orchid ay maari na sumali na sa demonic cult. Sa kasong iyon, ito daw ay natural lamang na hindi na siya nakakatanggap ng impormasyon. Makikita si Black Orchid na sinabi sa kanyang isipan ni Ash Tree na, pero bakit daw? Patuloy sa pag-iisip si Ash Tree na sinabi pa niya na bagaman hindi ang baliw na yon yung tipong sasama sa kanila. Dagdag pa niya na mayroon pa daw na ibang dahilan. Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na nabanggit daw ni Black Orchid na nakakita na ito ng bagong may-ari. Nagulat si Ash Tree sa kanyang narinig na sinabi pa niya na bagong may-ari. Makikita si Tangwijo na puno ng acupuncture na sinasabi ni Ash Tree na kung pwede daw ba niya na tanungin si Tangwijo. Sinabi ni Black Palm Blossom na iwan daw niya siya sa kanya. Ito daw ay dapat na gawain ng isang eksperto, tama daw ba? Lumipat ang eksena kung saan ang araw ay tirik na. Si Nambung Mae ay malalim pa din sa kanyang iniisip habang nakaupo. Biglang nagulat nang may marinig siya na sinasabi ni Arin sa kanya na malamig pa rin daw ang hangin. Hindi daw ba dapat nagpapahinga pa daw siya? Mula sa likod ni Arin ay lumabas si Yo Mujin na itinuro ang sarili na sinabi sa kanya na nagmadali daw siya na pumunta dito para ibalik sa kanya ang pabor. Ang beggar sect daw ay hindi nakakalimot ng kabutihan na kanilang natanggap. Pagkatapos ay naglabasan na ang snake group sa likuran ni Arin. Makikita ang paa ni Nambung Seon na lumapit kay Nambung Mae na sinabi sa kanya na bunso na kumpirma daw na niya na ligtas siya. Pero ano daw ang nangyari sa kanilang kuya? Tumugon na tumungo si Nambung Mae na sinabi sa kanyang nakatatandang kapatid na habang sinusubukan daw siya nitong protektahan. Siya daw. Hindi na ituloy ang sinasabi dahil sumigaw si Nambung Seon na sinabi nito na maari daw ba na. Sinigaw pa niya na kung nasaksihan daw pa niya ito. Iyon daw ay napaka-imposible na mangyari. Galit na isinigaw pa ni Nambung Seon na sinasabi niya kay Nambung Mae na ang kanilang big brother daw na si Il ay isang genius na nakaabot na sa transcendent realm, di daw ba? Kumpara naman daw sa kanya, bakit siya daw pa? Humakbang si Moyongbo at sinabi na nakikiusap na huminto na daw si Nambung Seon. Napalingon ito na tiningnan si Moyongbo na sinasabi na sa ngayon daw, mismong si Nambung Mae ang dumaranas ng pinakamahirap na pinagdaraanan. Sinabi naman ni Jiagalmi ano daw ang kayang gawin ni Nambung Mae. Kahit na daw si assistant teacher Nambung Il ay natalo sa mga kalaban. Kaya naman ano daw ang inaasahan niya kay Nambung Mae. Tumugon na sinabi sa kanila ni Nambung Seon na ang pagtakas sa ilalim ng Nambung na apelyido ay hindi katanggap-tanggap. Sumabat si Arin na sinabi na elder sister, si Nambung Mae daw ay nagtataglay ng isang mapangakit na espiritu na mas malakas at mas kapansin-pansin kaysa sinuman. Itinikom ang kamao at naglabas ng enerhiya na sinabi pa ni Arin na bagaman na siya daw ang pamilya niya, hindi daw niya kukonsintihin ang anumang pang-insulto sa kanyang young master. Naglabas din ng enerhiya si Nambung Seon na sinabi nito kay Arin na sinubukan daw talagang niya na isaalang-alang ito mula sa kanyang pananaw. Ngunit, hindi na naituloy ang sinabi ni Nambung Seon dahil sinabi ni Nambung Mae habang nakayuko ang ulo na ang alam lang daw niya, ang tawag sa kanila ay ang Twin Blood Demons. Mabilis na lumingon si Nambung Seon at ikinagulat ni Arin nang mapakinggan ang sinabi ni Nambung Mae. Gulat na sinabi ni Nambung Seon na makikita ang larawan sa kanyang likod na sinasabi niya na ang veteranong martial demonic cult daw ba ang kanyang sinasabi, na kung saan ang mga ito ay nakarating na sa unrestrained realm. Malalim na nag-isip si Nambung Seon na sinasabi sa kanyang sarili na ang pangyayaring naganap daw sa kanyang panganay na kapatid ay malinaw na ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Nambung Mae na ang inakala daw ng pamilya nila na siya at si kuya ay kinidnap, kaya daw naman ay umaksyon na sila. Dagdag pa niya na kung gayon daw asan daw ang katawan ng panganay nilang kapatid. Nag-aalalang sinabi sa kanya ni Nambung Mae na wala daw doon ang katawan ng kanilang panganay na kapatid. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni Nambung Seon sa kanyang narinig.
Habang magkahawak ang dalawang kamay ni Mumay, sinabi nito na ang tanging kanyang kanan na kamay lang daw ang natira. Dagdag pa niya na ito daw ay naputol habang sinusubukan siyang protektahan. Makikita si Mung Seon na nagiba ang muka na napamura. At sinabi pa niya sa kanyang isip na tinanggap daw niya ito ng madali. Sa pag-iisip na ang kanyang kuya daw ay hindi masasaktan, ngunit parang ang problema daw pala ay napakaseryoso. Dagdag pa niya sa kanyang isip na ang kanyang mga koneksyon ay hindi kayang malutas ang usaping ito. Ang kailangan daw nilang gawin ay makipagsanib puwersa sa Azure Heaven Squad at magsumbong sa kanilang ama. Pagkatapos ay sinabi nito kay Mumay na siya daw ay uwi muna sa kanilang pamilya ngayon din at siya daw ay sasama sa kanya. Kaya naman siya daw ay magmadali na maghanda. Mabilis na tumalikod si Mung Seon na seryosong naglakad. Habang papalayo na si Mung Seon ay tahimik na pinagmamasdan ng mga bata ito. Gabi na at bilog ang buwan, makikita ang maraming matatarik na bundok. Kung saan isang lalaking may mahabang buhok at itim na kapa ang makikita. Ito pala ay si Black Orchid at isang taong misteryoso na nakatayo sa ibabaw ng bundok na sinasabi na bakit daw si Shimbaek ay hindi pa dumadating. Sinabi pa niya na pinukaw daw niya ang matinding pagnanasa nito. Sinabi ng nakatalukbong na ang maapektuhan nito ay medyo masakit, ngunit tila siya ay isang taong may hindi inaasahang malakas na pagmamataas. Ngumiti ng kakaiba ang lalaking nakatalukbong na may medalyon na suot at may nakaukit na dragon na sinabi na hindi na daw bali. Hindi naman daw siya masyadong mahalaga. Seryosong nakatingin sa bandang ibaba si Black Orchid. Ang tinitingnan pala nila ay ang isang hukbo ng mga tao na sinasabi ng nakatalukbong na marami na daw silang natipon sa kanila. Ang mga hukbo ay tila naghahanda ng lumusob. Makikita ang mga ito ay lumiliwanag ang mga mata na kulay lila. Nakangiting kakaiba na naman ang nakatalukbong na sinasabi habang nakatingin sa mga tao na nakakain ng pil na sa ganitong kalagayan. Ang demonic cult daw ay hindi na magtatagal at ito ay muli nang babangon. Sinabi sa kanya ni Black Orchid na ano na daw ang lagay ng kanilang test specimen. Tumugon na sumagot ang nakatalukbong na tao na ito daw ay halos ay nakahanda na ng mabuti. Sinabi sa kanya ni Black Orchid na dapat daw itong malaman kaagad niya ang tungkol dito. Mabilis na tumalon mula sa tuktok ng bundok si Black Orchid. Naiwang nag-iisa ang nakatalukbong na tumingin sa kuweba na sinasabi niya na sa tingin daw niya ay kailangan na daw niyang gisingin ang batang iyon. Mabilis na tumungo sa kuweba at makikita ang kailaliman nito hanggang sa may dalawang tao na nakahiga ang makikita. Ang isa pala dito ay si Nanggong Il. Na biglang iminulat ang mata na tila wala sa kanyang sarili. At dito na po nagtatapos ang ika-119 na kabanata.